Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon and welcome po muli mga kapatid sa ating midweek service. At salamat sa Diyos at muli tayong mag-aral ng kanyang salita. Ipagpatuloy po natin yung ating topic about discipleship, or about sharing the gospel or evangelism. Amen. Handa na po ba tayo mga kapatid? Yes. Ang title po nito is The Message of the Kingdom. Amen. Ano po ba yung sinasabing mensahe galing sa kaharian, kaharian ng Diyos? Yung sinasabi na yung pinakasentro na tinatawag, na message from the kingdom of God, At ito nga ay ibinigay sa atin upang sa paghayo natin ito ang maging sentro at wala na ibang mga bagay, So, sa pagpapakita ng Panginoong Jesus ng mga examples nung siya'y nagkatawang tao, ano po ba yung napapansin natin lagi pinapangaral ng Panginoon, yung pinakasentro, Walang iba kundi pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Amen. Yung relationship ay yung ma-reconcile tayo sa Panginoon. Magkaroon muli tayo ng ugnayan sa Diyos, Kaya napakahalaga po mga kapatid na ating mapag-aralan, yung pinaka-sentro ng mensahe, yung message of the kingdom. Nang sa gayon kapag tayo ay nag-share ng gospel, ay yun doon ang punto natin, At wala nang ibang mga bagay. Hindi natin sasabihin na about yung prosperity gospel, na kapag ikaw ay nag-Christian, di ba? Giginhawa ka at yayaman ka at mawawala lahat ng problema mo. Ganun ba ang pag-evangelize? Ano ang pinaka-sentro, ng gospel? Bakit tayo nag-evangelize? Yung pag-share ng gospel. Walang iba kundi yung repentance and yung reconciliation. Amen? Pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Amen? Ang sa gayon, maayos ang ating buhay. And pag sinabing maayos ang ating buhay, it doesn't mean exempted tayo sa mga problema. It doesn't mean exempted tayo sa mga pagsubok. It only means that God is reigning sa ating buhay. Siya ang hari ng ating buhay. Amen? So, kaya mga kapatid, sabi doon na the making of disciples is our Lord's means for answering the prayer. Yung sinabi ng Panginoon, Our Father in heaven, hallowed be your name. Sabi niya sa Matthew 6:9-10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So diyan pa lang sa pangunahing sinabi ng Panginoon about dun sa guidelines ng prayer. Naka-address sa Diyos Ama, At ang unang sinabi doon, hallowed be your name. Sambahin ang ngalan mo. And yun, dapat malaman ng mga tao, We are created to glorify His name. We are created to worship God. Amen? Yun ang disenyo natin, mga kapatid. Kaya ang isang tao, na hindi talaga sumasamba sa tunay na Diyos, syempre, ang kanyang buhay ay hindi magiging ayon sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang mga lifestyle, or yung ibig sabihin yung kanyang mga gawin, Kaya napakahalaga yung makilala ang tunay na Diyos. At yun na dapat ang ating laging idalangin sa Diyos, yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kapitbahay, yung lahat, tao na ating mga nakasalamuha, makakilala sa tunay na Diyos, sumamba sa tunay na Diyos. Sabi doon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In His infinite wisdom, Jesus chose to use dedicated followers, yung kanyang mga disciples, upang ibahagi ang mensahe ng kaligtasan to all peoples of the world. He included this as a command. Sabi sa Matthew 28:18-20, ito yung sinasabi, Great Commission. Kaya sabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Ito po yung utos, Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Making disciples is important because it is the Lord's chosen method of spreading the good news.
Good news of salvation. Amen. Kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya sabi, during His public ministry, ang tinuro ng ating Panginoong Jesus dun sa 3 years or more, no? More than 3 years na kanyang pagmi-ministry, teaching and training His disciples, no? Yung 12, He gave them many convincing proofs that He was the Son of God, the promised Messiah, no? So nakapunto sa Panginoong Kristo, no? Kasi He's the way, the truth, and the life. At walang makaparoon sa Ama, hindi makapagbalik loob ang tao, kundi lamang sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? So, noong mga panahon na yon, nung katawang-tao ang Panginoong Jesus, hindi pa ganoon ka-laki or ka-igting yung pananampalataya ng mga disciples. Amen? Naalala niyo, maraming ang sa kanila ay nabigo, no? Isa na sa mga highlight doon is si Peter. Diba? Dininay niya ng 3 beses ang Panginoon. No? Hindi pa ganoon ka-igting yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pero nung nag-resurrect na ang Panginoong Jesus, talagang lahat sila is nandoon yung boldness to preach the gospel. Amen? Because Jesus is alive. He is the promised Messiah. He is the Son of God. No? He is the way, the truth, and the life. No? Wala pong ibang daan, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan, kundi ang Panginoong Jesus. He sent them out on ministry assignments. Ano pong ginawa sa ating Panginoong, ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples? Sent them out. Binigyan ng mga assignments. Ngayon, sinasabi natin tayo ay disciples of Christ. Ano yung assignments natin? Ano yung pinapagawa ng Diyos para sa atin? Yes, the Great Commission, mga kapatid, no? Hindi lang yung basta umattend tayo ng service, Bible study, prayer meeting, no? Kung ganun lang yung punto natin, we're missing the point. The point is to evangelize, to share. Humayo kayo, sabi doon. This is a command, no? At nabanggit natin ng mga nakaraang na pag-aaral, ang paghayo not necessarily means basahan mo kaagad ng mga Bible verses kaagad. No. Magsisimula mismo sa ating sarili. Makita yung transformation. No. Makita yung tunay na relasyon sa Diyos. Makita yung ating pananampalataya. Makita yung ating character development. Yung talagang na-develop through the Holy Spirit by the grace of God. Matthew chapter 16 verse 21, sabi doon, mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari. So nag-prophesy ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Amen. Sinabi niya na, John 12:23 hanggang 36, basahin natin. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Amen? So, doon pa lang sa sa unang 3 verses, napansin na natin yung pinaka-point ng Panginoon. No? Yung denying of self, di ba? Kasi kung ang butil ng trigo, hindi siya mamatay, mananatili siya mag-isa. Ngunit kung siya'y mamatay, mamumunga siya ng sagana. Magkakaroon ng bagong buhay at mamumunga siya ng sagana because he will be born in spirit. No? Kaya sabi doon, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay, yung makasarili. No? Self-centeredness, yun yung tinutukoy dito.
ang siyang mawawalan dito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, no? Intindihin po natin, no, yung sinasabi. Yung sa daigdig na ito, ibig sabihin yung buhay mo ay hindi na sa iyo. Amen? Hindi na punto yung sarili mo. Sabi doon, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, ibig sabihin, ang buhay mo ngayon ay nasa Panginoong Hesus. Kaya ang naghahangad, ang may desire na maglingkod sa akin, sabi niya, ay dapat sumunod sa akin. Amen? Bakit? May mga lingkod ba na hindi sumusunod? Meron. Kaya nga naghahangad na maglingkod. Yung tunay na paglilingkod ay pagsunod, mga kapatid. No? Hindi lang yung part ka ng isang sekta or what. No? Nasasabi mo ay, ako ay nagsuserve. Ako ay taong simbahan. Quote and quote. Diba? Pero, tayo ba ay sumusunod sa Panginoon? Yun ang tanong doon. Ang tunay na paglilingkod ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, your kingdom come, your will be done. Yun ang guidelines ng prayer. Lord, teach me your ways. No? Magpatulong tayo. No? Andyan po ang banal na Espiritu. Talk to the Holy Spirit so we can walk with the Holy Spirit. Kaya sabi, pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Praise God, no? Ang Diyos mismo magpaparangal doon sa tunay na mga lingkod ng Panginoon. Next verse, sabi doon, ako'y napapagapag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap? Hindi! Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Amen? So, naintindihan ng Panginoong Hesus kung ano yung assignment niya. No? Sabi niya doon sa verse 27, ako'y nababagabag ngayon. No? Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito? Magiging ganun ba ang prayer natin kapag tayo ay nasa pagsubok o nasa talagang testing of faith? Ano dapat ang prayer natin? Your will be done. Tinuro ng Panginoon, no? Hindi dapat ang prayer natin ang sinasabi yung makasarili. Di ba? Kasi kung makasarili, Lord, ilayo mo sa akin tong paghihirap na to. No? Hindi mo muna inalam kung kalooban ba ng Diyos yun at dumanas ka ng paghihirap o hindi. No? Kalooban ba ng Panginoon na tayo ay mag-undergo sa trials? Yes. Dapat malinaw yan sa atin, mga kapatid. No? Hindi yung pag mag-evangelize ka is, di ba? Pag nakakilala ka sa Panginoon, wala lahat ng problema mo. Hindi yan gano'n. No? Pag nakakilala ka sa Panginoon, ibig sabihin, sasamahan ka niya, hindi ka na mag-iisa sa mga problema mo. Di ba? At mararesolve ito ng tama at hindi magtatagal sa buhay mo. Bakit? No? Kada pagsubok, kada problema, Jesus is the answer. Amen? So, ang panalangin natin, mga kapatid, your kingdom come, your will be done. Yun nga ang panalangin ng Panginoon eh. Kalooban mo, Panginoon, ng Ama, ang siyang mangyari. No? Sabi niya sa 28, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Next. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay pinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Amen? Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Amen? So, ibig sabihin, pag sinabi niya, ako'y naitaas na, ibig sabihin nun, naipako na sa krus. Diba? Naihayag o na-fulfill niya na
yung assignment na pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. Amen. Kapatid, bakit buhay pa tayo? Meron pang assignments. Yes, di pa tapos. Amen. Di pa tapos ang Diyos sa mga pinapagawa niya sa atin. No? Nakakalungkot lang mga kapatid. Ang daming beses sa Bible, sinasabi, yung may pandinig ay makinig. Pero bakit maraming Christians hindi nakikinig? Kaya nga paulit-ulit. Bakit kaya paulit-ulit nandun yun? Kasi alam ng Lord, makakalimutin tayo eh. Kaya nga araw-araw dapat, no, tayo nananalangin. Active tayo sa Diyos. Bakit? Dalas nakakalimutan eh. Makakalimutin ng tao. Amen? Yun ang nakakalungkot. Makinig ang may pandinig. Pero maraming Christian hindi nakikinig. Diba? Doon mapapakita kung sino talaga yung tunay na lingkod ng Diyos. Amen. Kaya sabi, sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. So this is another prophecy from the Lord. And the next verse, sabi doon, sinagot niya ang mga tao, sinasabi sa amin ng kautusan na ang Kristo ay mananatiling magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng taong ito? Amen. So yung mga tao na nagtanong na to, panahon na yun, hindi pa nila naintindihan. Ano sabi sa next verse? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. No? So, una, ginamit niya ang anak ng tao. Title ko kasi yun eh. Sa kanya yun. Ngayon, ginamit niya ilaw. Sino yun? Siya pa rin yun. Amen? Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya papunta. Sumasampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Amen? Kaya we walk by faith. Diba? Not by sight. Para makausad tayo. Bakit alam mo kung saan ka pupunta? Because of faith. Faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. Amen? So, my question, are you sure when you die, you'll go to heaven? You'll be with Jesus? Why? Because of faith. Yes. Ano yung katibayan? Ano yung ebidensya? Pananampalataya. Amen? So, yun po yun mga kapatid. Kaya sabi doon, lumakad tayo. No? Lumakad tayo habang kasama pa natin ang ilaw. Kasi, yung mga panahon na to, no, pinaprophesy nga ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad yung kanyang pagkamatay. Amen? Pero ayun nga po, ang sa 36, sumampalataya kayo. So mabuhay tayo sa pananampalataya doon sa liwanag, sa ilaw. Basahin natin John 14, 2-4. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Or sa ibang translation, many mansions. Amen? Sino may mansion dito? Praise God. Lahat ng anak ng Diyos. Amen. Hindi ka man magkaroon ng mansion dito dahil itong mundo naman na ito ay lilipas. Lahat dito. Di ba? At hindi na ito maaalala kapag naroon na tayo. In your heaven and earth. Amen. Wala na ang dati. Di ba? Sabi doon. Former things are gone. Sabi doon sa prophecy. Kaya sabi doon, mabuhay tayo sa pananampalataya at ang pangako ng Panginoong Jesus sa bahay ng aking ama, sabi niya, maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Praise God. So nakahanda or hinihanda ng Panginoon. Sabi niya, kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Amen. Alam na natin yun.
Siyempre, may nagtanong si Felipe, no? Alam na natin yung kasunod dyan, di ba? Sino yung nagtanong si Felipe? Lord, paano naman malalaman kung saan yun? Saan ba yung daan? Di ba? Hindi niya maunawaan. Kaya sabi ng Panginoon, Felipe, tagal mo nang kung kasama, di ba? Hindi ka pa rin nagtitiwala. Sabi niya sa verse 5, and then John 14:6, ako ang daan, di ba? Katotohanan at ang buhay. Walang makaparuan sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? So, Jesus is the way. If anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. No? At tayo'y nabubuhay sa pananampalataya at alam natin ang ating pupuntahan. Amen po, mga kapatid. Sa sobrang dilim ng sanlibutan ito dahil sa kasalanan, ang mga Kristiyano ang siyang nagliliwanag dapat, mga kapatid. No? Salt and light of this world. Kaya, panghawakan natin yung sinabi ng Panginoong Hesus, no? Yung kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ibig sabihin, pinaghahanda niya pa yung ating matitirhan. Kaya sabi niya doon, no? Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So, relationship po ito, mga kapatid. No? Yung pagkakilala natin sa Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Diyos. No? Siya ang nag-prepare. Kaya masabi, walang maikukumpara, no? Sa mga inihanda ng Diyos para sa atin. No? Walang kasing ganda. Sabi nga ni Apostle Paul, hindi pa nakita ng mata o hindi pa sumagi sa kaisipan kasi sobrang ganda ng inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. So, sabi doon, He also taught them that soon He would be returning to His Father following His death and resurrection. Though they could not comprehend it, no, yung una, hindi nila maintindihan, He made the disciples this astonishing promise. John 14:16-17. Sabi ng pangako niya, dadalangin ako sa Ama. Ayan. Nalala niyo yung topic ng linggo, no? Nabanggit din ito. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Forever. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Umaalis ba? Hindi. Sino yung umaalis? Tayo. Kapag tayo ay pinili natin yung ating sarili. Pero yung patnubay, nandun pa rin siya. No? Kaya nga, salamat sa Diyos dahil sa grasya niya, tayo naligtas at hindi lang tayo basta naligtas ng Panginoon, pinagkaloob pa ang banal na Espiritu sa atin. Amen? Kaya tayo ay laging mag-submit sa banal na Espiritu, mga kapatid. No? So, as promised, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came with power on the believers. Bakit binigyan ng kapangyarihan? Para saan yung kapangyarihan? Witness, mga kapatid. Evangelize. No, yun yung purpose. Kaya pinagkaloob ang banal na Espiritu. Hindi lang basta ma-develop yung character mo. After maihanda yung character mo, ma-develop in the image and likeness of the Lord, dun gagamitin tayo mightily to evangelize people. Acts 17 verse 6. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. No? So, on that day, the remainder of the book of Acts gives the exciting account of all that was accomplished through them. In one city, the opposition said, opposition po ito, no?
These who have turned the world upside down are come hither also. Multitude placed their faith in Jesus Christ, and they also became disciples. Kahit yung mga oposisyon ng mga panahon na yon, nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya nga, when strong persecution came from the false religious leaders, they dispersed to other areas and continued to obey Christ's command. Churches were established throughout the Roman Empire and eventually in other nations. So, talagang na yung movement ng early church ay talagang successful, mga kapatid. Why? Because of their submission to the Holy Spirit. Andun yung kapangyarihan eh. Hindi, kahit gobyerno, hindi nga sila mapigilan eh. Ito, opposition to eh. Yung nabinasa natin na to. Sabi, they turn the world upside down. So, ganun makapangyarihan. Ganun yung influence nila doon sa bawat komunidad na kanilang mapuntahan. At marami ang sumampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? So, nakasentro sa Panginoong Jesus, sa pagbabalik loob, sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Even yung mga nagpahirap sa Panginoong Jesus, di ba? Naligtas. Amen? Yun yung tanong nila kay Pedro eh. Papaano, di ba? Kasi hindi nga nila alam. Kumbaga talagang guilty sila. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, no, na sila'y magsisi, di ba? At tagapin ng Panginoong Jesus bilang siya yung tagapagligtas. Hari at Diyos, no? At sila'y nagpabautismo. So, yun nga po, declaration of their faith, yung baptize. Kaya po, kahit yung mga ilang nagpahirap sa Panginoong Jesus o nagpako sa Kanya sa krus, ay naligtas. Amen? Ganun, kamahal ng Diyos ang lahat tayong mga tao. Kaya sabi doon, later on, because of disciples such as yung powerful kanilang faith, yung kanilang movement, no, ay nabuksan ang maraming kaisipan. Christians emigrated to the new world to make Christ known. Amen. Though the world still is not completely evangelized, the challenge is as viable now as ever before. The command of the Lord remains, go and make disciples, baptizing them and teaching them to obey everything I have commanded you. No? So ano ba yung mga characteristics of a disciple? Basahin natin, no? So, the one who is assured of his salvation. Ang isa sa mga karakteristik talaga ng disciple ay yung sigurado siya sa sinasampalatayanan niya. Hindi yung katwiran na dito na ako na buhay eh. Ito na yung religion namin simula pa nung ako'y bata. Ito na yung turo sa amin. So, ito na yun. So, wala kang idea dun eh. Basta sumunod ka lang, di ba? So, ang nais ng Lord, magkaroon tayo na mabuksan yung ating kaisipan. So, a disciple is the one who is assured of his salvation. Kaya lagi nababanggit yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Assurance of salvation. No? Assurance of salvation, hindi sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa, hindi sa pamagitan ng inaatenan mong church or community, no? Hindi sa pamagitan ng leader na ako, ligtas ako kasi yung leader namin magaling eh. Hindi yun, kapatid. No? The assurance of salvation anchors sa Panginoong Kristo. Doon nakakaangkla yun. Yung pagsampalataya natin sa Kanya. Amen? Kaya personal yung relationship. And is activated by the indwelling Holy Spirit. John 14:26-27. Ito yung tatak, ang banal na Espiritu. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, pangalan ng Panginoong Jesus,
ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mapagapag ng inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. So, ang isa sa characteristics ng isang alagad o disciple of Christ ay yung indwelling of the Holy Spirit. No? Ibig sabihin, yung ating mga kilos, yung ating mga decision, yung ating mga ginagawa is in accordance to the will of God. Amen. And yung isa pa is the one who is growing in the grace and knowledge of our Lord and Savior. 2 Peter 3:18. Ito pa yung isang katunayan ikaw ay disciple. Sabi doon, sa halip, patuloy kayong lumago. Ang isang disciple hindi yan na-stuck o naging stagnant. No, tuloy-tuloy yang lumalago sa kagandahang loob o sa grasya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. No? So, yun po ang tunay ng disciples, growing in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. So, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pagkakilala sa Kanya, tuloy-tuloy na paglago sa pananampalataya. Ibig sabihin, nakikita talaga yung continuous transformation. Gradually, tayo ay lumalago sa pananampalataya. Amen? Yun ang disciple. At, syempre, ang isang disciple, anong characteristics niya? Nagbabahagi siya. Syempre, ng salita ng Diyos. No? At, he one who shares Christ's burden for the lost souls of men. Matthew chapter 9, 37 to 38. Ang sabi dito, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ito yung isa dapat sa dinadalangin natin mga kapatid, no? Na halimbawa dito sa ating community, patuloy natin ipag-pray na hindi lang yung ating local church or yung ating ministry. Lahat, no? Halimbawa dito sa bayan ng Imus, ang sabi doon, idalangin ninyo sa may-ari, ibig sabihin sa Diyos, ng aanihin, sa may-ari ng aanihin, na magpadala ng mga mag-aani. No? Kasi ang daming aanihin eh. Pero kukunti yung nag-aani. Kukunti yung nagbo-volunteer. No? Yung iba hindi kikilos kapag walang kapalit. So hindi volunteer yun. Hindi tunay na mag-aani yun. No? So kaya nasabi dito, kukunti ang mag-aani. No? Pero baka isipin natin, dami-dami namang mga churches Bakit lahat ba ng churches totoo? Diba? Kaya pala sinabi doon, kukunti ang mag-aani. Pero sa isip ko, dami-dami namang churches eh. So, ibig sabihin, maraming mag-aani. Kapatid, sabi doon, kukunti ang mag-aani. Bakit? Hindi kasi lahat ng churches ay nag-aani. Yun ang motibo. Ang iba, ang motibo nila iba, pera. Upahan, hindi natawag. Pera. Diba? So kaya, hindi yung totoong mag-aani. Pero yung tinatawag dito ng mga mag-aani na dapat idalangin natin ay volunteers. Spontaneous serving. Amen? Yung out of love. Diba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yun yung kanyang motibo. Sa paglilingkod. Sa pag-volunteer. Diba? Sa effort. Diba? So, yun po ang mga mag-aani. So, alam na po ba natin ngayon kung ano yung assignment natin? Yes, being a disciples, diba? Tayo patuloy na lumago, diba? Alam natin, we are assured of our salvation, yung characteristics, and continuously growing in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At
ang banal na Espiritu ang nananahan sa atin, maghari sa atin, nang sa gayon, magampanan natin ang pinapagawa ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus sa hapong ito. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa mensahe mo sa hapong ito, Lord. This message of the kingdom, Panginoon, na aming laging unahin, Panginoon, kung ano nga po yung pinapagawa mo sa amin, Lord God. Kami lumakad sa pananampalataya at hindi sa sarili namin na desisyon, Panginoon, or sarili namin ng mga hangarin. Kundi, Panginoon, dalangin namin, Ikaw, O Diyos, sa patuloy na maghari at mamuna sa buhay namin. Let your will be done, Panginoon, in our life. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin at patuloy namin nararanasan ang iyong biyaya. Salamat, O Diyos, at ang pag-ibig mo, O Diyos, ang siyang maghari sa buhay namin, pag-ibig na sa gayon ay maibahagi rin namin ito sa lahat ng tao namin nakasalamuha upang maibahagi, Panginoon, ang iyong mabuting balita na kaligtasan na walang ibang kaparaanan kundi Ikaw, Panginoong Jesus, patungo sa Ama. Nang sa gayon na magkaroon muli ng ugnayan ang mga nawawala kaluluwa sa sanlibutan na muling makapagbalik loob, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami nga po, Lord God, ay nakakalapit sa iyo sa tuwi-tuwina at tunay na pinagkalooban mo kami ng kalakasan, karunungan, katalinuhan, Panginoon, nang sa gayon maigampanan namin, Panginoon, mga bagay na nais mo namin gagawin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo lamang namin pinagkakatiwala. Patuloy ang lahat-lahat sa amin, kasama ng aming pamilya, kasama na, Lord God, ang bawat ministry, Panginoon, dito sa DOCGM. We submit to you, we commit to you, Lord God, continuously our life, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Salamat, O Diyos. We give you all praise, honor, and glory. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. To God be the glory.